Find your partner. Find your partner. Partner. Anong sasabihin nyo sa partner mo? Gusto mong gumaling? 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin nyo yung gusto nyo. Gusto nyo gumaling, sabihin nyo, gusto ko talagang gumaling. Ulit nyo nga. Gusto ko talagang gumaling. 1 plus 1. Gusto mong gumaling. 3 plus 3. Gusto ko talagang gumaling. Sino gustong gumaling? Ibig sabihin, may sakit kayo. So, lahat na gustong gumaling, itong sasabihin mo sa partner mo sa huli. Tumalong ka ng 7. 1 plus 1. Gusto mong gumaling. 3 plus 3. Gusto ko talagang gumaling. 7 plus 7. Sinabi niyo ba sa partner niyo tumalo ng 7? O tumalo ba sila? In other words, bakit sila yung tumalon? Makinig kayo sapagkat ito po totoong healing message. Ha? Ang sekreto ay nasa pagsusunod. Amen ba? Ngayon, sa tagpong ito, madalas sinasabi natin sa banal na mesa, pag mangungumunyo na, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and I shall be healed. Diba? Dito kinuha yun sa tagpong ito. Kinuha doon sa centurion. Kasi sinabi ng Panginoon Kristo, pupuntahan kita sa bahay mo at pagagalingin ko ang katulong mo. Anong sagot ng centurion? Hindi na kailangan. Hindi ko karapat-dapat na puntahan nyo pa. Amen ba? Pero sabihin mo lang, gagaling na ang aking alipin. So, anong sinabi ng Panginoon Kristo? Wala akong nakitang tao sa buong Israel na may ganitong kalaking pananalig. Pananalig saan? Saan sa may pananalig? Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen ba? Okay. Gusto talaga ang malaman ang sikreto? Habang tinitinan ko kayo kaninang nag-worship, may iba nakaganon lang, yung iba naman talagang sumasayaw, tumatalon. Kaya maraming gumagaling dito. Taas ang kamay nyo. While I was in Seattle, USA, 2 weeks ago, may front page doon sa kanilang dyaryo na isang babae na naglalakad. Dati siya ay 400 pounds. This time, ang pinakita doon, slim na slim, 200 pounds na lang. So, ang tinanong sa kanya, anong ginawa mo para ka pumayat? Ang sabi niya, I just keep on walking every day. Pagkatapos, of course, I changed my eating style. Yung ating kasi pawis ka ng pawis, pagkatapos naman kakain ka naman ng kakain. So, babalik din, kaya walang nangyayari. Yeah. And I found out sa isang science monitor doon sa opisina ng aking doktor na pinupuntahan, the best exercise to keep you healthy is walking or dancing.
Kaya dito sa El Shaddai, hindi tumatanda ang mga tao. Ha? Lumalakas. Ha? Hindi nagkaka-arthritis kasi malakas ang palakpakan. Na-exercise lahat. Diba? Na-exercise lahat. Kanina, tinanong ko yung mga disciples na on duty. Ang sabi ko sa kanila, kayo ba'y naniniwalang si Lazaro, natanda si Lazaro, ay namatay? Kayo, naniniwala ba kayong namatay si Lazaro? Sino na sa kamay? Sabi nung kausap ko, hindi ko babanggitin ang pangalan, kilala niyo siya, hindi niya namatay, natutulog lang. Sabi ka ko ni Marta at Maria, nangangamoy na yung kanilang kapatid, 4 na araw nang inilibing. Pero sinabi niya ni Jesus, natutulog lang. So ang paniniwala niya, hindi namatay si Lazaro. So ang tanong ko, bakit sinabi ni Marta at ni Maria na nangangamoy na? So in other words, namatay na. Kasi nawala pang balsamo noon. Kako, anong pagkakaiba nung namatay at natutulog? Ang sabi nila, nakapikit ang mata. Ano pa kaiba nung tulog at patay? Yung patay, hindi na humihinga. Amen? Yung natutulog, humihinga pa. Kaya gigisingin pa yon, magigising pa yon. Pero sa totoo lang, si Lazaro ay namatay talaga. Kaya, sa paningin at kaisipan ng Panginoong Kristo, walang namamatay. Natutulog lang. Ayaw lang huminga. Ba? Pakinggan niyo ito. Sapagkat ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng mga pinuno at binigyan ng tungkulin. Sino ka man, maging ano ka man, sabi sa isang awit, ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang umibig. Tayo'y nabubuhay dahil sa Kanya. Amen ba? Hallelujah. Praise God. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa Itaas ang mga kamay, espesyal. ikaw ang unang umibig. Hallelujah. Ikaw ang Everybody say, ikaw ang unang nagmahal. ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko, Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo for the espesyal. last time, ikaw ang unang umibig. Ikaw
kasalanan ko'y binawi mo. Maging sino man o anuman ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Everybody say, ako sa'yo. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Purihin ang Panginoon. Okay, baka makalimutan ko, makakaupo na po kayo. Although alam kong tatagal kayo ng nakatayo, pero lahat palang gawain natin dito ay nakikita sa buong mundo. Bakit? Pag may internet ang cellphone nyo, buksan nyo lang yan, nakatutok dito, makikita na tayo sa buong mundo. Kaya nakikita ko yung nangyayari dito, pag-araw ng Martes at Sabado sapagkat pinanonood nila doon sa kanilang mga cellphone or tubyo. Ayan. Yung pala, nung unang makita nila kung kalalabas ko lang sa ospital, nakakatog ang tuhod ko noon kaya ako umupo. Ang una nakakita, ang nakita niya wheelchair. Ano ang nangyari kay Brother Mike? Kaya umiyak na siya. Bakit siya naka-wheelchair? Anong wheelchair? Naupo lang ako doon sapagkat sabi nila, kahit hindi ako magsalita, maupo lang ako doon sa harapan nila, okay na. Kaya lang hindi pa ako revolto na para paupuin doon at wala nang gagawin. Amen ba? So anyway, mahalaga po ang aral na ito tungkol sa kapangyarihan ng taong binibigyan ng kapangyarihan. Authority, sabi niya authority. Pag sinabi ng authority, may kapangyarihan. May kapangyarihan. Sa simula pa, binigyan na ng Diyos ang tao ng kapangyarihang pamahalaan ang lahat na kanyang nilikha dito sa daigdig. Pamahalaan, pagyamanin, at paramihin ang mga ito para hindi tayo kulangin. Ang pangyayari, hindi nasunod yung kapangyarihang yon sapagkat hindi po in-exercise nung lalaki yung kanyang kapangyarihan. Inagaw po ng babae ang kapangyarihang yon. The authority was taken away from man, the woman took charge. Paano? Nang balikan ko po ang aklat ng Genesis, kasama pala ni Eva na naglalakad doon sa halamanan si Adan. They were together when the serpent asked Eve, nang kausapin ng serpiente si Eva. Hindi si Adan ang kinausap, kundi si Eva. Ang sabi ng Ahas, totoo ba na sinabi ng Diyos wala kayong makakain dyan sa na anumang bunga sa halamanan? Ang sabi ng babae, hindi naman. Totoo ang sinabi niya sa amin, makakain namin ang anumang bungang kahoy dyan sa halamanan maliban sa bunga ng puno doon sa gitna ng halamanan. Yung tinatawag na the tree of knowing good and evil. Sapagkat niya, kapag kami ay humipo ng bungang kahoy na yon at kumain, mamamatay kami. Ang sabi ng Ahas, hindi kayo mamamatay. Pero ang sinabi ng Diyos, mamamatay sila pag kumain. Ang sinabi ng Ahas, hindi kayo mamamatay. Kaya lang pinagbawal sa inyo sapagkat sa sandaling kumain kayo niyan, matutulad kayo sa Kanya. Matutulad kayo sa Kanya, magiging matalino kayo tulad niya. Malalaman nyo na ngayon ang mabuti at ang masama. At yun nga nangyari. So, sino ang unang pumitas ng bunga?
Si Eva. Si Eva. Tapos anong ginawa ni Eva? Tinikman. Kinain. Ilang bunga nung kahoy noon ang kinain ni Eva bago niya naalala si Adan? Ilan? Sino nagsasabing isa? Dalawa. Kaya ang babae may dalawang bukol. Sa dibdib. Si Adan, isa lang. Nabulunan pa. Kaya nagkaroon siyang Adam's apple na tawag. Nasusundan niyo ba? Ngayon, ang tanong ay, basta lang makumain si Adan? Ha? Sino sasabing hindi? Ano? Hindi. Siyempre sinabi ni Adan yun kay Eva, ba't ka kumain yan? Mamamatay tayo niyan. Ano ginawa ni Eva? Kung ganon, magsama tayo. Kailangan kainin mo rin ito. Pag hindi mo kinain yan, iiwanan kita. Sa takot naman na lalaking iwan ng babae, kumain siya. Kung hindi kumain si Adan at si Eva lang, hindi sana tayo nagkasala ng tuluyan. Kaya lang, the authority was taken out of Adam because the woman took it from him. Walang magawa si Adan kundi sumunod sapagkat tinatakot na. Iiwan kita. At iyan pa rin hanggang ngayon. Kaya ang authority ng lalaki sa tahanan, wala na. Nasa babae na. Pag sinabi ni Sister Belen sa akin, diyan ka lang. Kagaya nung linggo, bininyagan yung aming apo sa tuhod. Pero kami tulog. Yung pala nagpaparty na doon sa garden. Hanggang sa ginising kami, mga bandang 6:00 na ng hapon, subomba kami. Mamaya-maya, tumayo si Sister Belen. Sabi niya, Brother Mike, diyan ka lang. Nakaraan isang oras, di pa bumabalik. Nang hinahanap ko, natutulog na pala. Ay, kung hindi nag-uwian yung mga bisita, nandoon pa rin ako. So bumaba ko, hinanap ko. Hindi ko naman nakita, nandoon na pala sa kama. Natutulog na, humihilig na. Hallelujah. Kaya sabi ko, ipagdasal niyo si Sister Belen, na wag naman kong gaganunin lagi. Ang sabi ko, sa isang disciple doon sa Amerika, San Francisco, nagtanong sa akin, nung 25 years kami, nag-celebrate doon ng aming silver wedding anniversary. Ang sabi niya, sabi ni Brother Fernan, Brother Mike, anong sikreto niyo po? Bakit kayo nagtagal ng ganyan? Kako, bakit ilang taon ka na bang may asawa? So, di ko matandaan kung ilang taon sinabi niya sa akin, nagkakaproblema ka na ba? Para kako hindi ka magkaproblema, always say yes to your wife. Ngayon, ginawa niya yon. Pagbalik ko, buntis ngayon ang asawa niya. Pero yung kanyang bunso ay 19 years old na. So after 19 years, nasundan pa ng isa. Kaya nang pakita sa akin nung nakaraang buwan, medyo dalagitan na, magtatatlo, 4 na taon na yata yun. Sabi niya, nagkaanak ka pa. Turo mo yan sa akin Always say yes to your wife. Kaya nasundan pa yung aming anak. Well, anyway,
That's the problem of the world today. Yan ang problema ng ating daigdig ngayon. The authority that was given to man, hindi pinanindigan ng mama. Hinayaan niyang babae ang masunod sa tahanan. Hanggang ngayon. Totoo hindi? Sino nagsasabing hindi babae ang natusunod sa tahanan? Kahit general, may kilala akong general, pag tinawag nung asawa niya, yung general, yes, ma'am. Takbo na siya. Takbo na siya. General yun, ha? Pero yung kanyang misis, may bahay. Anong tawag sa babae? May bahay. Anong tawag sa lalaki? Taong bahay. Anong ibig sabihin ng taong bahay? Tao-taohan lang sa bahay. Manyika siya ng kanyang misis. Totoo hindi? So that is the problem. That's why God knows what will happen. Ngayon, sabi ng Panginoon, ngayon, tulad na natin sila. Alam na nila ang mabuti at ang masama. Ay ang problema lang sa tao, alam yung mabuti, hindi ginagawa. Alam yung masama, siyang ginagawa. Sabi ni San Pablo yun ano ba ito? Anong kalagayan ko ito? Yung hindi ko dapat gawin, siya kong ginagawa. Yung dapat kong gawin, siyang hindi ko nagagawa. What a rich I am, sabi niya. Sino ang makapagliligtas sa akin sa ganitong kalagayan? Siya rin lang sumagot, sabi niya, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? So, that is one of the primary purpose of God becoming man. As I always say, ang pinagtataka ko po doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In the beginning was the Word. In the Word was with God. In the Word was God. Bakit was? Ano nangyari doon sa Word? Ano nangyari doon sa Diyos? As you continue on the first chapter of John, it says, and the Word became flesh. Naging tao ang Diyos. Sino ang tinutukoy doon? Si Kristo Jesus. Kaya si Maria ay tinatawag nating ina ng Diyos sapagkat ang kanyang ipinaglihi at isinilang na sanggol ay Diyos. Ang salita ng Diyos, totoong Diyos, totoong tao si Jesus. He was the Word made flesh. Nothing was made that has been made without Him. Lahat ay nilikha sa pamagitan niya at walang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Now, bago umakyat, pabalik sa langit ng Panginoon Kristo, tinawag ang kanyang mga alagad. Pinapunta niya doon sa Galilea. Doon sila nagtagpo. Pwede naman papuntahin ni Jesus kung saan siya. Pero pinapunta niya doon sa Galilea. At doon naman pumunta. At nakita ng lahat. Some believe and worship Him, but some of them doubted. 3 taon nilang kasama. Bakit nag-alinlangan sila? Bakit hindi na makilala si Jesus? Sapagkat hindi, habang nangangaral ang Panginoon Kristo,
hindi talaga sila nakikinig. At hindi naman nila pinaniniwalaan at inunawa yung kanilang naririnig. Kaya hindi nila maunawaan yung sinabi ni Jesus na, on the third day, I will rise again. Muli akong mabubuhay. So yung hindi naniwala, hindi siya makilala. So, hindi mo makilala ang Diyos hanggat hindi mo siya paniwalaan na totoong may Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi makikita ng tao. Kaya siya gumasa ng katawan ng tao at sinalin niya yung kanyang buhay sa taong yon na putik. Kaya yung putik ay nagkaroon ng buhay sapagkat hiningihan siya ng buhay. Nasusundan niyo ba? Sabi niyo, authority. So, sinabi ng Panginoon sa kanila, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, yung salita na naging tao, nadudoon sa kanyang sasabihin ang kapangyarihan ng lahat ng may buhay, ang kapangyarihan sa lahat na may buhay. In other words, the Word of God is the supreme authority over all creation. Kaya pag sinabi ni Jesus sa hangin na tumigil, tumitigil ang hangin. Pag sinabi doon sa alon na tumigil, tumatahimik ang dagat. Sapagkat nakikilala ng lahat ng kanyang nilikha ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ngayon, itong Romanong ito po ay ispiha ng mga Parisiyo at ng imperyo ng Roma. Sinundan niya si Jesus. Nakita niya lahat, narinig niya lahat na sinasabi ni Jesus na nagkakatotoo. Gumagaling yung mga may sakit. Kaya siya naglakas loob na lumapit kay Jesus. Makiusap na pagalingin niya ni Jesus ang kanyang katulong. Ang tanong ko sa aking isipan ay, alam kaya ng katulong nung Romanong yon na nag-uusap si Jesus at yung kanyang amo? Alam kaya? Hindi. Sapagkat hindi naman sinabi ng Romano doon sa katulong niyang, pupunta ko kay Jesus, hihingin kong pagalangin ka. Walang nasasabi doon. In other words, without your knowing it, somebody is interceding for us. Hindi ka man manalangin, may isang taong nananalangin para sa inyo. Wala kang kamalay-malay, nananalangin para sa inyo. Dahil sa pananalig ng senturyon, sa sasabihin ni Jesus, may sinabi si Jesus. Ang sabi niya, sige, umuwi ka na. Mangyayari ang ayon sa paniniwala mo. At noon din, sabi sa Biblia, nang sandaling yon, hindi pa nakakauwi ang senturyon, gumaling na ang katulong. Gumaling na ang katulong. Nasusundan niyo ba? Sa paniniwala ng senturyon. Paano ngayon nagkaroon ng ganong kalaking pananalig ang senturyon sa Panginoong Kristo? Paano? Sinubaybayan niya si Jesus. Tiniktikan niya. Pinakinggan niya ang kanyang sinasabi at nakikita niya ang nangyayari sa mga taong lumalapit kay Jesus. Lahat ay pinagagaling. Kahit yung mga kitungin ay gumagaling. Yung mga imposible, nagiging posible. Kaya naniwala yung senturyon. So ang sabi niya, ako rin may kapangyarihan din. Pag sinabi ko sa isang sundalong, humayo ka, humahayos siya. Bakit? Kinikilala ng mga sundalo yung kapangyarihan ng kanilang kapitan. Pag sinabi kong lumapit ka, lumalapit. Pag sinabi ko sa aking katulong, gawin mo ito, ginagawa niya.
Now, do you follow the system, the sequence of how the power of the Word of God operates, in how we can operate this power? Paano natin ito magagamit din para sa ating sarili ngayon? So, pinaliwanag nung Romano. That's why, today, hindi na ako nakaupo. Nakatayo na ako. At saka naglalakad na ako. Amen ba? Kaya ko kayo pinaupo sapagkat habang kayo nakaupo, para na rin akong nakaupo. So, hinuhugot ko sa inyo ang aking kalakasan. Sapagkat kung kailan ako mahina, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, siyang kumikilos sa akin. Ang sabi ni San Pablo yon. Amen? Anong unang himala ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Pedro? Isang araw, naglalakad sila doon sa templo. Doon sa templo ay mayroon araw-araw na namamamlimos na lumpo. Hindi makatayo. Hindi makalakad. Binubuhat doon sa templo, pinupwesto doon sa may pintuan para mamalimos. Ngayon, nang makita ng lumpo, si Pedro at Juan pumapasok sa templo, nakataas na ng ganyang kamay, humihingi. So ang sabi ni Pablo, ang sabi ni Pedro, ginto at pilak, wala ako. Pero bibigyan kita ng mayroon ako. At sinabi niya, sa ngalan ni Jesus, tumayo ka. Sa ngalan ni Jesus, tumayo ka. Diba? O, ngayon, anong ginawa nung lumpo? Siyempre, nabigla siya. Nabigla siya. Matagal na siyang nakaupo doon eh. Ha? Eh ngayon, bigla siya sapagkat hindi pirang bibigay sa kanya eh. Ha? Iba ito eh. Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, ginto at pilak wala ko, pero bibigyan kita ng mayroon ako. Anong mayroon si Pedro? Kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Iyan ang taglay ng mga Kristiyano, hindi lang si Pedro. Yung mga alagad, tayong lahat naman ng palataya, totoong nanampalataya kay Kristo, ay binibigyan ng ganong kapangyarihan sa pangalan niya. Taglay natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kung hindi tumayo, yun lumpong yon, gagaling ba yun? Hindi. Hindi. Sapagkat doon sinasanay eh. May mga taong nasanay na sa upuan. No offense po ha. No offense. Pero babagay ko sa inyo, nakikinig, alam ko, ito si Brother Gillian Javier. Gillian, ano yun? Gillian Javier yun? Okay. Isa yan sa nakaupo sa wheelchair. Alam ko na. No? Pero nakapagsalita niya. Ilan taong ka na dyan sa wheelchair, Brother Gillian? Yung aking apo na si Mikey, ganyan po nung una, nang ilabas sa ospital, naka-wheelchair because paralyzed yung buong katawan, kalahating katawan. No? At pati yung isang mata pala niya, hindi nakakakita. Pero nadala ko sa ospital, sabi ko sa kanya nga, Mikey, let your brain work. Let your brain tell your body to move. Ngayon, sinama ko na sa Amerika. Nagpatuto sila doon mag-ina. Naglalakad, wala sa wheelchair, naglalakad mag-isa. At nagsasalita na.
ang sabi niya, God is good all the time. At yung kanyang isang mata, nakakikita na rin. At yung kanyang kaliwang kamay yung kanang kamay na hindi may galaw, na igagalaw na rin niya. Why? Because he had a desire to be restored to health. Kailangan magkaroon ka ng hangarin na makalakad. At wag lang hangarin. Gawin mo. Gawin mo. Kaya nung ako'y nanghihina, sabi ng doktor ko sa Amerika, keep on walking. Kaya doon sa Amerika, sa umaga, naglalakad ako, mga 30 minutes. Sa hapon, ganun din. Kaya I was able to unti-unti makarecover. Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa akin ng misis ko, pag ikaw ay hindi nagbago, nagaganyan-ganyan ka, iiwanan kita. So, alam niyang takot akong iwan. Kaya ginanon niya ako. Kaya ngayon, nagsisikap na akong maglakad. Nasusundan niyo ba? Okay. Kung anong ibig mo, gawin mo. At ibibigay ng Diyos sa iyo yung kailangan mo. Amen ba? Ito ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang isang patotoo sa dakong ito. Bago ito itayo ang house of prayer na ito, nagkaroon tayo ng groundbreaking. Nagpahanap ako ng bato na hugis unan. So kasi yung batong yon na hugis unan, iyon po ang inunan ni Jacob nang magpakita sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip. Tatandaan nyo ito, hindi mo mang kilala ang Diyos, gustong-gusto niyang magpakilala sa iyo. Always, the first move comes from God. Tatandaan nyo, siya ang unang umibig, siya ang unang nagmahal. Siya ang unang nagpakilala sa atin. Dahil sa ano? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya, always, siya ang nagpapakilala. Since we cannot see God because He is Spirit, we know Him by faith. And we will only know Him by faith sa pamagitan ng ating pakikinig ng mensahe o healing message. Romans 10:17 says, but faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Sa pamagitan ng winika ni Jesus. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ngayon, ang sabi ng doktor ko, kahit mukhang bata ka pa, ang edad mo sa August ay 78 na. So, you cannot do that talking 1 hour, 2 hours. You slow down. 30 minutes, okay na yon. Diba? Oh. Anyway, bago dumating ang 30 minutes, isi-share ko sa inyo ito. At ito ang gagawin nyo. Yung batong yan, nung ginagawa na ito, yung tinatawag nating cornerstone. Binaw namin sa isang parte dito, at dyan sa corner na yan.
Ngayon, may dalawang magkapatid. Yung ate niya ang nauna sa El Shaddai. Yung bunso, sabi niya, ang uuwi niyo naman sa El Shaddai. Ayaw niya. Pero gusto makapuntang abroad. Nang magkaroon ng medical examination, bumagsak sa medical. O, sabi ng ate niya, ngayon panahon mo na para sumama ka sa akin sa El Shaddai. Sumama ng araw noon, sa kagustuhan niyang makakuha ng visa, makapasa doon sa medical niya, sumama. Pagdating dito, ang haba ng pila. Ang pinipilahan yung bato. Sabi niya, ano naman ito? Sabi niya, huwag ka maingay, sabi ng ate, pumila ka na rin. So malapit na sila, bawat humihipo doon sa bato, nakasalamin yan, humahagulgol, umiiyak. Ang sabi na, ang uuwi talaga nyo. Ate, ang uuwi nyo talaga dito sa El Shaddai. Sabi niya, gusto mo makapasa medical? Huwag ka na magreklamo. Gayahin mo lang sila. Yan. Na dumating na siya doon sa bato, lumipo siya, naghahagulgol din. Mas malakal pa sa doon sa unang mga hagulgol ng iba. Sabi ng ate niya, gumaya nga. Pero nagpatotoo na siya, hindi ako gumaya. Basta ako may naramdaman na iba. Kaya ako humagulgol din. Pagkatapos noon, bumalik siya sa medical. At ang sabi ng medical, okay ka na. Okay ka na. Kaya niya, mula noon, sabi niya, nang narinig ko siya, hanggat hindi ko nakakaalis, dito ko sa El Shaddai, sasamba. So lahat pumipila dyan sa bato. Iniipo ang bato, nag-iiwan ng kanilang mga offering or mga alay nila, prayer request. Ngayong nakita ko sa monitor, dinadaan-daanan lang ng tao ang corner na yan. Today, I want you to drop your prayer request personally. If you believe that God has given me the authority over this ministry, then do what I say. And God will do what you want Him to do for you. Amen ba? So sa pag-uwi nyo, kayo, walang magkukulikta na ng prayer request, kayo ang dadaan dyan, gusto nyong hipuin nyo. Basahin nyo ang nakasulat dyan. Then just drop your prayer request doon nakukunin na ng ating mga attending disciples. Nasundan nyo ba ang mensahe about authority? Dito kasi tayo walang masyadong theology. Wala akong alam sa theology. Symbology lang po ako. Because God loves the simple. Simpleng pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo, gagawin yun. Pag ginawa mo, yung gusto niyang, gawin naman natin. Amen? Okay, find your partner. Kata mo, taas mo na yung mga prayer request pala. Taas niya mga prayer request, your bottled water, your handbags, your wallets. Okay, matatakot na itaas ang wallet niya, hindi ko hihingin yan. At sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita at kaligtasan at karunungan na bigay niyo sa amin. Kami po ay nananalig at nanampalataya na inyong salita at kapangyarihan ay hindi nagtatapos hanggang ngayon. Kaya naman, ang sikreto pala ay nasa pakikinig at pagsunod sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba mo na ngayon mga prayer request. Then find your partner. O, tingnan nyo yan, naghuhulog na sila, di pa tayo tapos. Yan sinasabi ko na eh. You find your partner first.
Hindi pa tayo tapos. Pag natapos na tayo, sa kayo yan dadaan, sa kanyo ihuhulog. Amen ba? Okay. Sasabihin nyo ulit sa partner nyo, ibig mo pa talagang gumaling. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin nyo, ibig na ibig ko. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Panghuli, sasabihin mo sa kanya, balik tayo sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Balik tayo Sabado. Now you can go and drop your prayer request there. O, maestro. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga alam ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay at tubutin ang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay, kaya talino sama-sama, kaya siya ay sumabay. Ano'y ating pamangako, nabalik sa Sabado. Gusto magpanangin, simulan at tapusin ang gawa.